Kinontra ng ilang personalidad ang ilang bahagi ng pahayag ni Ramil Madriaga sa pagharap niya sa House Committee on Justice hearing kaugnay po yan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang mainit na balita hatid ni Mark Salazar. Sa pagharap ng nagpakilalang dating aide at umano'y bagma ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa House Committee on Justice, kasama sa kanya ipinakita ang ilang larawang nagpapatunay anya ng kaugnayan niya kay Vice President Duterte. Kabilang dito ang screenshot ng video conference kay Duterte, kung saan kita sa likod ng bise ang isang painting na iniregalo umano ni Madriaga. During our video conference, I also noticed the painting I personally gave her as a gift. Sabi pa ni Madriaga, gawa raw ng estudyanteng kanyang pinag-aral ang naturang painting. Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ang claim na ito ni Madriaga, kini-question ng sikat na artist mula sa Davao na si Tanya Gaisano Lee. Sabi ni Lee, inirigalo niya ang painting sa bise noong 2021, noong mayor pa si Sara Duterte ng Davao. Ano mang pahayag na salungat dito ay walaan niyang katotohanan. Iginit din ni Lee na siya ay taga Davao at hindi taga Laguna. Hindi rin aniya siya scholar. Ang naturang painting makikita sa post ng mga likha ni Lee noong 2021. Kung ikukumpara sa screenshot na iprinisinta sa pagdinig, kita ang pagkakapareho ng mga ito. Ang naturang painting shinare din ni Duterte sa isang Facebook post noong 2021. Hinihingan pa ng GMA News ng komento rito ang kampo ni Madriaga. Si dating Ombudsman Samuel Martires umalma rin sa sinabi ni Madriaga na nag-deliver siya ng pera sa dating government official. The guard gave a signal directing us to park in a specific area in the Ombudsman parking lot. Previously, and upon direct instruction sa PRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Tony Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Sabi ni Martires, sakaling totoo ang perception na malapit siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit kailangan pang padalhan siya ng pera sa pamamagitan ng ani ay isang non-entity? Wala rin daw saysay na padalhan siya ng pera ni VP Duterte dahil hindi naman daw siya personal nakakilala ng bise. Tinawag ni Martires na inconsistent ang mga pahayag ni Madriaga. Wala pang komento rito ang kampo ni Madriaga. Isa rin sa mga lumutang sa House hearing ang sinabi ni Madriaga tungkol sa napagkasundo ang term sharing umano ng mga kampo ng presidente at bise bago ang eleksyon 2022. Sometime in November 2021, PRD mentioned to me that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will run for the president while Sara will serve as his running mate. PRD added that a few months ago, BBM and Senator Amy Marcos visited him to discuss a possible alliance to the 2022 national elections. During this meeting, BBM was able to convince PRD to have Sara as BBM's vice president. However, they also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. Ang Pangulo po, hindi po yan mangangampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ng termino. Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Dahil hindi po ganun ang Pangulo. Sa bersyon ng kwento ni Senadora Amy Marcos, May 2021 pa lang ay nag-uusap na sila ng kanyang kapatid at Ninoy Davao City Mayor Sara Duterte. Itinutulak daw nila noon na si Sara ang tumakbong presidente. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, nako, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP. Ako, mayor na. November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid.
no to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Wala rin daw alam si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa usapang ito, lalo't may sariling kandidato ang PDP laban. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung ano ang katotohanan at kung anong kasinungalingan. Ayon din sa palasyo, hindi na bago ang sinabi ni Madriaga na may banta sa buhay ng Pangulo o pagsabotahe sa kanyang administrasyon. Ipinauubaya na raw nila ito sa NBI. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA News.